Yun mga amigo, nagsusulo na ako ngayon dito sa bangka at si Anigo dito ay lumaot na. Hindi namin napaandar noong nandito sa Anigo dito. At pagkabit namin nitong water pump mga amigo, ito yung una kong binili, surplus Japan. Sabi ko surplus Japan, hindi ko lang alam kung Japan nga yung dumating o Pinoy. Pero sira pala yung silkit. Adi yun, bumalik ako doon sa kinunan ko. Sabi niya brand new na daw namin. Kaya brand new. Kaya lang itong mga brand new kasi ngayon labas mga amigo na water pump, yung propeller niya ay hindi siya pundido, hindi siya makapal. Kaya sabi ko ay mas gusto ko sana yung surplus kasi yung propeller niya, yung nagdadala ng tubig, nagpapaakyat, ay makapal. At saka kung nagkataon na hindi sira ang silkit nun mga amigo, talagang mas matibay yun. Ito kasi ganito mga amigo, pag dito sa dagat natin gagamitin, lalo itong sa ating makina ay nakarikta. Ano lang ito, 1 taon. O nahigit man sa 1 taon ay kunti lang. Na malakas siya pahinasin ng pahina. Pero sa 1 taon, hanggang 1 taon, gana naman siya. Kaso lang pahina na pahina kasi yung kunya napupudpud na, uubos na yung pinakang dahon na yung pinaka-propeller niya mga amigo, na liit na nipis ng nanipis. Yun, yan na ikakabit ko. Pero bago ako magkabit sa ilalim, maglilinis muna ako dito sa babaw amigo. Dumi kasi ito, gawa ng lahat ng mahahawakan namin. Lahat ng hahawakan magkakadumi talaga. Gawa ng yung ginagawa namin ay yung makina ay may langis, yan lahat. Kaya yun, magkadumi. Kaya niya mga amigo, di ko pa dito babapandar. Dahil yung langis, nagtingin kami sa nagtanong kami dito. Tapos sabi ni Kasuyo, sa online na lang kasi malaking kamurahan. Oo nga naman kasi yung isang galong dito sa aming langis mga amigo, umaabot ng 150 yung pinakamura. Mayroon pang ibang tindahan na mas mahal. O yung pero magandang klase langis yung dito mga amigo. Hindi ako hanggat maaari ayoko langisan siya ng yung mahinang klase. Ay sa online wala pang 700, 600, parang 670 lang. Kaya sabi ko hindi bali 3 araw bago dumating. Hindi naman kailangang madaliin. Gawa na pag napa-under ko ito, nandito lang din naman ito. Na-under nga, pero hindi na mapapatakbuhin. Pwede maghintay na lang ako para mura. Para makatipid. Hindi. Okay lang sana kung madalian. Kailangan na kaagad. Kahit mahal, yun ang ating papatulan na natin yung presyo. Kahit lang mahal. Ganun din naman mga amigo kahit naman mapandor ko, nakatambay pa rin nakatambay pa rin ko dito. Maghihintay tayo na buyer pag mayroong bibili. So siguro kung hindi ko man ito dito itatambay, dadalhin ko sa isla mga amigo. Kaya kung may kursunada sa bangka habang nandito ka, mas maganda kung pupuntahan nyo na. Kasi hindi rin ako magpataas ng bangka dito, tapos lalaot ako, aalis ako na yung bangka dito nakataas. Pag biglang sumama yung panahon, nagkaroon ng namuong bagyo dito sa aming mga amigo, marami nang nawasak na bangka dito sa tapat. Yung mga dami na nakatas dyan, kung mapapanood nyo lang yung mga nakapit, yung mga nakaraan, mayroon akong mga
Mga nakaraan taon, mga amigo, mayroon akong mga in-upload, may mga na-upload ako dyan na bangka na talagang wasak na wasak. Binasok ng bagyo. Bago yun mga amigo, pero bagyo yun eh, walang ginagalang na ano yun. Walang ginagalang na bangka yun, kahit bago pa yan. Kawawa nga nangyari, nawasak yung bangka niya, hindi pa man lang nagamit, hindi pa napakinabangan. Gawa na ng bagyo. Kung hindi ba bibili, dadali ko sa Islam ng amigo doon ko sa Ibabara. Kakalangan ko sa doon yung hindi naabutan ng dagat. Tingnan doon na itong, pwede na akong lumahot. May maglalagay tayo doon na 16, hindi sa ano. Kung hindi man mabibili yung bangka natin mga amigo, hindi naman ito masasayang sa sakali. Hindi ko unti-unti ito palipunan. Magkalawag lang ako mga amigo, magpalipunan ko dito. Pero kaya ang plano kong bili, binta. Para magpapalibagong panimula ako mga amigo sa tingin ko na hindi ko kailangan magpilit. Hindi ko kailangan pilitin yung sarili ko doon sa hirap naman ako. Kasi pag ganito kalaki yung bangka mo, kailangan malaki din yung puhunan mo. Kayang tugunan yung lahat ng maintenance. Kasi kung ang nangyari kasi dito mga amigo, na ilahat ko na laging bitin siya sa ano, hindi ko na susundan yung mga pangangailangan niya. Kaya imbis na kumita ka ng maganda, mas kumbaga man ay hindi ka makapurma ng maigi sa nabuhay kasi pilit na pilit lang. Kunyari, kagaya nito mga amigo, kung may makakabili nito, tapos kaya lang yung i-sustain, maganda yung pagkumita. Napalaki ko yung bangka, pero hindi ko nasundan kagad na dapat sana napalaki ko rin yung makina. Napalitan ko ng mga kahit di sais. Dahil yung payaw ngayon, palayo ng palayo. Yung mga hinuhulog nilang payaw, palayo na palayo yung isda. Ngayon, malaki nga yung bangka ko, abot ng bangka. Hirap naman yung makina ko sa ganung kalayo. Kung sa tago mga amigo, mabilis naman sana manakbo. Ang problema lang, iba kasi yung kaibahan ng malaki yung makina. Kahit sa lubong, kasi pag ang bangka napaganda yung montahe, kahit malaki yung bangka mo, maliit na makina, magandang manakbo yan. Pero kahit anong gandang manakbo niyan, pag malakas yung hangin, hirap niyang itakbo kasi mas malaki yung bangka, mas masagal siya sa hangin. Doon siya bumabagal pag mahangin. Pero kung kalmada lang naman, ay magandang manakbo ito. Hindi ko naman maiiwasan na maabutan ka ng malakas ang hangin sa laot. Laging may panahon na ganyan na kasalukuyan na sa lahat ka, biglang nagbago yung panahon, inabutan ka ng lakas. Ayun. Kung doon sa mga matatagal ko na subscriber siguro at nanonood sa akin, nakikita naman nila yung mga pinagdaanan namin sa laot na yung pagkakalmada, tinatakbo ko lang siya ng 3 hanggang 4 na oras. Pero nung inabutan kami ng yung bagyo, biglang bumilis yung takbo, tapos malapit na sa amin. Umagang umaga, pagliwanag, tumakbo na ako, dumating kami sa isla, sa Bungliw. Dapat sana takbuhin ko lang ng 3 oras yon, pero tinakbo ko siya ng maghapon. Tama-tama napasok kami, tama-tamang padilim. Ganon siya kahirap manakbo pagka ang makina ay alanganin. Hindi kagaya nung mas malaki yung makina. Kasabay ko noon yung bangka ni Kabisig, mga amigo, na tumabi. O nagkataon lang, pag tinignan mo sa video ni Kabisig, sobrang lalaki, pero dito parang waliwala lang sa bangka natin. O ang gawa ng yung bangka niyan, matuling. Gawa ng malaki yung makina ni Kabisig. Kaskasiro yung kapitan. Halos
Pag bumangga sa salon, eh, para ng ano eh, lampasan na doon sa sobrang pabilis ng tatakbo. Hindi na niya naaalalayan. O parang hindi ko alam kung natataranta o talagang nilaban na lang niya na bumbugan yung bangka. Pwede naman kasi mga amigo na alalayan yan. Pag nabukol yung alon, may minoran. Pero siya hindi na nag-minor-minor. Talagang sinalubong niya ng sinalubong. At least, kung malaki ang makina mo, pagka ang alon, hindi naman steading malaki yan, pwede mo siyang biluhan. Pag naalon, minoran. Madali ka pa rin makakarating. Hindi kagaya ng itong maliit na makina. Lagi akong hirit. Pero yung takbo talagang sadyang mabagal at ano ay, maliit yung makina. Yung may bagka dito mga amigo na kasi laki nito, magandang umingkam. Gawa ng mapira yung may-ari ay. Apat yung service. Pagkatapos yung makina niya, pinaltan niya ng 16, ang piston. Mabilis manakbo, nakakatakbo sila sa mas malaot. Sa kapag biglang nagkaroon ng pagbabago yung kaya na isda, kunyari ay nandito kami sa norte, biglang nakabalita na doon sa este na naman kumakain yung isda, mabilis lang silang nakakalipat. O nahahabol nila kaagad kung saan nakakain na isda. Ngayon, pagka yan na nabalita na sa halimbawa, radyo, nagtawagan na, nagkumustahan, nabalitaan na nasa este, pag mabagal ka manakbo, dahil kulang, maliit yung makina mo, pagdating mo doon, yung balita na kumakain ng isda, marami nang nauna sa iyo. O, yun ang kaibahan. Kaya sabi ko, siguro kagaya na lang nung kay Kasuyo or kahit mas maliit pa sa roon na mas mahaba lang. Yun ang gusto kong ipundar na bangka. Habang wala pa, di sasakay muna ako sa ibang bangka. Pag nabili na ito, kailangan lang ang ano nito. O yun nga, kagaya nga siya sabi ko, kung may sapat na pantustos ang may-ari ng ganito kalaking bangka, kung baka may kaya niya suportahan yung mga pangangailangan, kaya niyang mas i-develop pa pagka kuwan. Maganda, malakas yung income. Yun ang hindi ko kaya binibinta natin. Doon ako sa kaya ko muna. Kuwan, pag umuutang ako sa pinansingan, ayun mga amigo, malaki yung nagiging ano kasi may porsyento yun eh, bawat income namin. Halimbawa, buminta ako ng 200,000, automatic, may bawas na kaagad na 10,000 yun. Kasi sa gross, 5%, karamihan ganun dito ang mga patakaran. Halimbawa ay buminta kami ng 200,000, automatic na may mababawas doon na 10,000 para doon sa kikitain nung nagpakonsumo sa atin, doon sa na-financer na nagpa-doon sa atin para makalaot. Kung sarili natin yung konsumo, hindi na mapapartehin na sana yun, hindi na yun mapapabaya doon. Ganun yun ang kaibahan ng may sapat kang puhunan sa bala. Mga amigo. Kaya mga interesado mga amigo, yung unang sinabi kong presyo, basta pumunta lang kayo dito, ang importante sa akin ngayon, may bumalik lang kapira. Hindi ko naman kailangan ibalik pa yung kung magkano yung aming nagastos dito kasi napakinabangan naman na ito ay. Yung mayroon lang mapabalik na pira sa amin. Bibita ko sa kung saan tayo magkakasundo na yung kahit lugi ako, basta may mapabalik lang. Ganun lang yun. Kung talaga dito sa amin, pwede nyo akong kontakin doon sa messenger ko. Victor Balitar. Tanggalin nyo lang yung vlog. Yun yung Facebook ko. Ang profile ng mga amigo na kulay green, nakaupo sa bato. Yun, na picture. Pag-usapan natin, malay mo, magkakasundo tayo sa mga interesadong magkabangka. Sisiguraduhin ko naman sa inyo na wala kayong patalo-talo, kahit nga doon sa presyo kong una wala kayong talo ron eh. Baka ito, mga 3 araw pa, bago ko mapandari, hintayin ko yung langis mga amigo. Ayaw ko namang, mahirap namang pirsahin ko, lang yung langis, papandarin ko. Kaya doon sa naiinit, ipakilo ko na daw at hindi ko rin naman pala tagal na daw, hindi ko pa mapandar. Ay, wala akong sapat na ano eh. Kunti-kunti lang yung dating ng aking materialis, ng aking gamit, pyesa. O, kagaya ng water pump,
Ngayon ang dumating, tapos yung langis ko kulang. Tapos in-order namin sa online. Ang aking lahat ng kilos ko ngayon mga amigo kung paano ko makakatipid eh. Medyo nakabagal pero nakakatipid ako kasi wala naman akong gagastusin. Ganun lang yun. Tatapusin ko lang ito linisin mga amigo. Tapos yun, kakabit ko yung water pump. Yung mga kursunada sa bangka, message nyo lang ako mga amigo at kayo naman ang kikilatis eh, titingnan nyo muna. Kayo ang kikilala doon sa bangka natin bago tayo mag pwede kayo bago tayo magtawaran. Yun. Pero basta sisiguro doon ko sa inyo, ang pisa nito importante sa bangka kasi mga amigo, pag bibili ka, ang unang titingnan yung kasko, anong klaseng kahoy ba yun, gano ba yung katagal mabulok. Yung saka yung mga pisa kagaya ng mga ligason, mga parmihal, mga parka. Pag surplus ang bibili mo, alam yan ng mga bumibili. Matik na yan, huwag mong babasihan yung plywood. Pero ito, ari ka pa rin magbase sa plywood. Papakita ko sa inyo kung anong klase pa yung plywood nito katibay. Pero hindi talaga yun ang basihan. Marami dito ang bumibili ng surplus na bangka, tinitingnan. Pagkabili nila, meron nga ditong bumili 800,000 pagkabili tinanggal lahat ng parka, pinalitan tapos nung tanggalin nilang parka may mga pisa pa pala silang pinalitan din na binago. Pero 800,000 nila binili yon, wala pa yung gamit mga amigo. Walang gamit yun, yan ay basta bangka at makina natakbo. Pero 800,000 ganito din kalaki. Ngayon pagkabili nila dahil luma nga, ang pinagtiningnan nila pisa, magaganda yung kahoy, magandang klase, doon lang sila nagbase. Pinalitan nila ng plywood, tinanggal lahat ng plywood, pinalitan. Pero ito, pag nabili naman ito, hindi naman siguro ganon. Baka bibilang pa ng taon bago magpalit ng plywood. At subok ko naman yung plywood dito, kita ko pa. Natitingnan naman yun kung matibay pa o hindi. At saka titingnan din ng bibili yun, kung may bibili na. Para may difference pa yung unang order ay. Ito nga pala mga amigo, pinapalta namin na stainless, yan stainless to, pinagawa ko. Ginagawa natin yung stainless yan na pang unang nasisira pag sa dagat ginagamit. At didingan natin ang tilas na gawa nito. Yun ito ang mga mahina ngayon mga nigo ikagaya ng mga unang labas. Yung propeller niya hindi maganda. Ganito mga amigo nalabas ngayon na brand new, na pag bumili ka ng brand new ganito nalabas ng mga propeller ng mga water pump. Kaya mas ginusunto ko sana yung surplus Japan at pundido, makapal. Ang problema naman, yung naipadala sa ating mga amigo ay sira yung wala yata mapagkunan, sira yung
Silkit. Tapos pinalitan nila, pinalit bago. Bago nga naman, hukot kahon. Problema yung propeller. Sana man lang mga amigo kung magkakasukat ay hindi rin iba rin ang sukat ng ano, kaya hindi pwedeng palitan. Siguro mapapalitan yan buong repair kit, hindi bilhin. Ayan mga amigo. Kung napapansin nyo naman, tingnan mo naman ang itsura ng folder pipe pag nandun na siya sa ilalim, kung gaano siya kaliit tignan. Ibig sabihin, malaki yung bangka na pinagkakabitan. Hindi talaga siya bagay o napakaliit tignan dun sa loob. Tama nga yung sinasabi ng iba mga amigo. Ang sukat dito, 16. Mga kahit mga 6BB1 kung sa Isuzu, kung Mitsubishi mga 6D14 o 6D15 ganayon kalalaki. Talagang, pero ito matulin naman sa manakbo. Mahina lang siya pag malakas na yung hangin, gawa ng siyempre yung bangka pag malaki malasagal sa hangin, pag salubong nabagal. Yan ang ano. Kaya doon sa presyo natin, doon sa unang presyo ko, kung tutusin, wala naman talagang kalugi-lugi yung bibili. Gawa ng isipin mo naman kung gaano kalaking halaga ang magagastos mo bago ka makapagpabuo ng ganito kalaking bangka. Pero sige na, para lang ako ay panibagong panimula mga amigo, kontak lang kayo sa akin, pag-uusapan natin ang presyo. Ayan dito sa amin mga amigo, ang bangka pag nagpagawa may mga tinatawag kaming mother post. Ayan yung kinakabitan ng paltik, nakakapit pa yan dito sa parmihal. At saka kung napapansin nyo mga amigo, may hubog yan, ang laki ng hubog yan kaya malakas kumarga. Malakas kumarga itong bangka natin. Ayan yung ligason, naka-curve yan, nakahubog pa buka palabas. Hindi yan gaya sa ibang bangka. Yan Ayan. Kaya yung makina natin, luwag na luwag.
Kaya sabi nila kung maliit man maliit ang kasko, parang yung kagaya nung kay ano na inaalok din niya ni kay Putol. Maliit daw ang kasko. Eh isipin mo na lang mga amigo, itong sa akin siguro at saka yung kay Putol mas malakbuka naman ang kunti yung sa kanya, pero talaga napakalaking bangka naman nun. Yung binibenta niya ng 1.5 million. Ang buka ng kasko nito kung tutusin 22 lang. Dito sa loob, sinukat ko na ito dito sa loob, 22 ang buka. Yan o. Pag dito sa may gawing harap na makina, 22 yan. Pero, isipin mo naman o, yung 22 nga siya, pero pagdating doon sa pinakaunang parmihal, yung parmihal ang tawag dito sa amin yung sinturon, tawag na iba dyan. Ito. Pagdating dito pa lang, bali ang taas pa lang yan, mahigit pa lang 1 pie. Pero siguro ang buka niya nasa mga 40 na. O mga 40 ng buka, kaagad. O dito pala sa baba, 40 na. Hindi kagaya nung tuwid. Kung tuwid kasi itong mga amigo, nandito lang ito eh. Dito lang banda ito, dito sa babahan. O yun. Yun ang laki ng idinagdag sa buka. Kaya yung mga ganitong forma ng bangka, malakas ito kumarga. Yan. Ito. Siguro pagka, ano pa, nalinis na pero lilinisin pa ulit natin. Lilinisin pa ulit ito. Dadagdagan ko pa ng linis. Kailangan lang maano muna. Kasi na ano pa na nadadandaanan pa na ano pa. Kaya dudumi pa uli yan. Yun mga amigo. Kaya ako mga amigo ay ano. Kanina pa sana dito. Maaga sana ako. Pero ako umakyat alas 2 na gawa ng grabe yung wala kang ginagawa, yung init, parang hirap mo nang tiisin sa sobrang init kanina. Ay sabi ko papalamig-lamig muna ako, gawa ng hindi natin alam, nag-iisa pa naman tayo dito, baka hindi natin makayanan yung init, eh maging dahilan pa para kung dito, walang re-rescue sa akin dito pag nagkulaps tayo sa lakas ng init. Yung init para kang dinadarang kanina eh, kahit na ano, kahit nga naka-electric pan doon sa bahay eh. Parang hindi mo kayang hirap isin yung init. Grabe, sobrang init kanina. O, kalmada naman mga amigo. Ayan o. O, lagtap. O, siguro kaya matindi ang init. Yan, magbababa tayo ng mga tinanggal. Siguro yan, ibababa ko na yan. Mapapakanabangan pa natin yan sa magbabakal. Hindi ko pa makasuklot yung hose gawa ng ito mga amigo, yung tinanggal kong water pump. Ito oh, butas to sa kayong kabila. Ito naman eh, hirap po ng hirap ng kalasin eh. O ito yung ano, ito ay anuhan pa natin. Sinisiksikan yan tapos nilalagyan ng epoxy. Ayan may siksik. Sinisiksikan namin na may kasamang epoxy yan. Sinisiksikan ng kahoy para hindi tumilas. Kasi kung basta siksik lang, baka tumilas ang tubig. Yan o, hindi ko pa nalilinis dito sa bandang ibaba. Gawaan ng madudumhan pa rin yan mga amigo pag ano. Tatapusin muna natin lahat ng gagawin bago diyan maglinis sa baba. Yun, tatakpan ko na muna siguro ito mga amigo. At malapit na rin itong dumilim oh. Maliwanag lang tingnan sa camera natin, pero maya maya lang didilim na. Hindi rin madali maglinis nito. Grabe ka hirap linisin mga amigo. Gawa ng 2 beses kong sinabon. Oh, dapat nga may final pa ito eh. Parang kulang pa. Yun mga amigo, abang-abang lang doon sa naiinit na nagsasabing ipakilo ko na lang daw. Hindi ko rin lang pala napapandar. Siguro ibig sabihin niya mabagal akong gumawa o kuwan. O baka tamad lang gumawa. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. Kung bakit hindi ko daw napapandar, mas tagal-tagal ko na daw, tagal-tagal ko na daw ginagawa, hindi ko pa napapandar kasi ano, bagamat ilan-ilan lang yung content natin, hindi tuloy-tuloy. Siyempre na nung unang binidyo natin at saka yung huling binidyo, malayo nga naman yung pagitan. Ibig sabihin, dapat napandar na. Sa totoo lang mga amigo, itong ganito kalit na makina, pag talagang kumpleto ka at nandyan lahat, lalo na kung magaganda yung tools natin, hindi kagaya ng mga tools ko ngayon na hindi na halos umano doon sa tornilyo sa kalumaan. Pati yung tornilyo ng makina ay ano na din, medyo hindi na rin standard yung sukat.
Ganyan naman talaga pag nasa dagat. Ayun, nahihirapan din tayo magkalas. Pero kahit magganon yun, mga amigo, kung kompleto sa piece at nandyan lahat, isa hanggang 2 araw lang naman tapos to talaga. Gawa na ito, in-overhaul na namin to ni Amigo Bido. Isang beses na na-overhaul kong katulong siya. Ginawa namin 2 araw. Tapos nung in-overhaul, yung kauna-unahang overhaul ko dyan na ng makinang yan, mga amigo, ay unang araw may helper ako, pangalawang araw wala, pangatlong araw may helper uli. General overhaul yun, kalas lahat, palit ng lahat ng bearing. Hindi naman siya sira, ganun lang talaga ako mga amigo, hindi ko hinihintay masira ang makina. Kumbaga man ay kondisyon yung andar niya, kaso lang siyempre sa tagal na natin ginamit, natatansya na natin yan na baka luwag na yung connecting rod bearing, yung main bearing, piston ring, kasi bumabawas na rin siya ng langis. Pero pag pinandar mo, malambot siya pandarin, magandang andar niya. Kasi pag hinintay pa natin masira bago natin overhaulin, marami na papalitang pisa, saka panay ng sira ng makina, pasira-sira na. Ganun talaga dapat ang makina. Pagdating doon sa, ang ginagawa ko halos 2 taon, nagpapalit ako ng main bearing at saka piston ring, connecting rod bearing at piston ring mga amigo. Tapos 2 taon, lahat pati main bearing pinapalitan ko na. Ganun ako, hindi ako ng makina, hindi ako naghihintay na naandar pa naman. Pag nasira, di sa kaayusin, hindi bakit daw ayusin at hindi. Karami kasi dito ganun mga amigo, bakit daw kakalasin o overhaul, hindi naman daw sira. Kaya pag sila nagpa-overhaul ng makina, halos kalahati ng halaga ng makina, ganun na rin ang nagagastos nila. Nagpaparepis na sila ng sigunyal, hindi kaya kung ayaw nila ng repis, nagpapapalit, pinapalitan na ng sigunyal. Marami na silang pinapalitan kasi sira na. Yung sigunyal lang tawag dito sa amin, crankshaft. Yung crankshaft, napapalitan na po nila yan mga amigo. Pag hinintay mo kasi pag yung mga diesel, kahit kalug na yung bearing yan, tuloy-tuloy andar yan, hindi mo mahalata yan, maganda pakinggan yung tunog. Pag yan ay gumanit tapos namatay, ayun, patong na yon, nagpapatong na yung bearing. Pag nagpatong na yung bearing nun, kahit palitan mo ng bearing, masisira din kaagad kasi yung crankshaft niya, hindi na maganda yung pagkakabilog niya, hindi na makinis, tapos oblong na. Mga ilang hindi magtatagal, sira na uli kaagad. Ganon, kaya hindi ko inihintay na umabot sa ganon ng makina ko. Yan. Ito bago lang ito, mahigit pa lang 1 taon dito na overhaul mga amigo. Hindi pa ito matagal. Siguro mga 1 taon, pwede pa isang taon din bago overhaulin. Kaya na hindi ko naman in-overhaul, akin lang pinalitan ng langis, pinalitan ng mga panglabas kagaya ng water pump kasi na-standby nga siya, na-stock up na. Pati yung puliya, nasa na yun. Ari pa yan. Nag-ano pa yan, kaso lang matakaw sa panbil. At saka sabi ko, magpapalit na rin lang naman ng hikitan kasi UP na, manipis na. Pinalitan, nagpabili na lang ako ng bago na hikitan. Para naman doon sa makakabili, pagka sakaling may makakabili na, yung panglabas, lahat bago na. Wala nang problema. Hindi na sila mamumroblema pa dito sa panghikitan. Ari pa sanang gamitin yan mga amigo. Yan naman yung nasasabitan pa, yung nayupi na yan, pwede ko namang lang yan, ipukpukin para bumalik. At hindi naman natulong ang langis niyan, maganda pa rin yung, maganda yan. Pwedeng ikat lang ito dito kung gustong palitan ng hikitan. Ang kaso, ito, kahit linisin ito, baka matakaw na siya sa pambilt. Kaya sabi ko, mas maganda yung pagka nibininta natin, matagal pang bago magpaayos yung makakabili, matagal din nilang papakinabangan para sulit din. Kung tutuusin, wala na rin naman tayong pagkalam. Pag nabili na nila, bahala na sila, pero dapat may kalidad yung ibibenta natin, hindi yung kung paano lang. Dapat ayusin natin. Nakakahiya naman magbibenta tayo na alam natin may mahina na, bakit hindi pa natin palitan. Kung tutuusin nga mga amigo, pwede ko nang direct pinandar na lang yan sinisuit ko lahat sa ako pinandar, andar na yan kaya lang gusto natin maganda yung bibenta natin, hindi lang basta malinis. Yung mga pangit na bago, papalitan natin ng bago yung mga masama na, yung mga pangit na.
kagaya ng water pump, yung puliya, starter. Yung starter na yan mga amigo, hindi yan sira, naandar yan. Yan ay lilinisin yan, ano na, ay pinalitan ko na ng bago kasi siguro kahit malinis natin yan, kalasin lahat at mapaikot. Ang sira talaga dyan, yung solenoid, yun lang ang papalitan, ay ano na, makakapagpandar pa yan. Pero palibasat na ano na siya, dahil pangalawang bisis na yan na ganyan, hindi ko alam kung napasok ng bati ng tubig yan, mapaikot man natin at makapagpandar man yan, hindi na rin yan magtatagal. Kaya nagbili na tayo ng bago para matagal pa rin pakikinabangan ng starter. Kaya sabi ko nga, yung bangka natin, kahit ibibinta natin, dapat mahal pa rin natin yan. Yung masiguro din natin na mapapakinabangan nung bibili ng matagal. At siyempre, pinakinabangan natin yan ay dapat dapat isaayos muna. Yan mga amigo, salamat sa inyong panonood. Hindi na ako nagla-live at wala akong tagabasa ng message, kaya lang naman tayo nagla-live para yung mga gusto nyong itanong or sabihin,isuggest sa akin ay nababasa ko. Ay hindi rin naman ako makapagbasa, gawa ng tuloy-tuloy naman yung ako nagagawa. Ako rin yung hindi ko rin mapapansin yung comment nyo, kaya sabi ko content na lang, magko-content na lang ako. Yun mga amigo, at siguro maya-maya ng konti bababa na ako. Akin lang ililigpit yung yung mga gamit. Yun mga amigo, abang-abang lang sa susunod na ulit nating video mga amigo.